Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong kwento ng buhay, pag-ibig at pagsubok. Sabi nila, ang pag-ibig na sinusubok ng distansya ang siyang pinakamatatag. Ngunit paano kung sa pagitan ng distansyang yon, may isang lihim na hindi masabi, isang lihim na babago sa lahat? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Dalisay sa kabanatang pinamagatang Ang Huling Yakap at ang Lihim sa Sinapupunan. Ang amoy ng alat mula sa dagat ay tila dumadampi sa puso ni Dalisay Reyes, kasing hapdi ng mga luhang nagbabadyang pumatak mula sa kanyang mga mata. Mahigpit ang kanyang pagkakayakap sa asawang si Alon Velasco. Bawat hibla ng damit nito ay pilit niyang sa ulo ang amoy, na para bang iyon na lamang ang tangi niyang mababaon sa mga buwan ng pag-iisa. Mag-iingat ka palagi, mahal ko. Bulong ni Dalisay, ang kanyang boses ay nanginginig at halos kainin ng ugong ng malaking barko sa daungan ng Baryo Dalampasigan. Hinawakan ni Alon ang magkabilang pisngi ng asawa at pinunasan ng kanyang mga hinlalaki ang luhang sa wakas ay bumagsak na. Ikaw din, isay ko. Huwag kang mag-alala. Lilipas din ang mga buwan. Pagbalik ko, tutuparin na natin ang lahat ng mga pangarap natin. Ngumiti siya. Isang ngiting pilit na itinatago ang sarili nitong kalungkutan. Babalik ako para bang sayo. Iyon ang pangakong pinanghahawakan ni Dalisay. Ang huling halik, ang huling yakap, na napakahigpit. Iyon ang nagsilbing kalasag niya habang pinagmamasdan ang barkong unti-unting lumalayo hanggang sa ito'y maging isang maliit na tuldok na lamang sa gitna ng malawak na karagatan. Lumipas ang mga araw na naging linggo. Ang kalungkutan ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Isang umaga, habang namimili sa palengke, bigla na lamang umikot ang kanyang paningin. Ang ingay ng mga tendera at ang amoy ng mga isda ay tila naghalo-halo sa kanyang isipan, at bago pa man niya matawag ang pangalan ni Alon, isang malamig na kadiliman na ang bumalot sa kanya. Nagising si Dalisay sa isang maliit na klinika. Ang amoy ng alkohol ang unang sumalubong sa kanya. Isang matandang doktora ang nakangiting nakatingin sa kanya. "Hija, ayos ka na ba?" tanong nito. Tumango lamang si Dalisay, pilit na inaalala ang nangyari. "Wala kang dapat ipag-alala," sabi ng doktora. "Normal lang yan sa kalagayan mo. Kailangan mo lang maging mas maingat ngayon, lalo na't hindi lang isa ang dinadala mo." Kumunot ang noo ni Dalisay. "Po, anong ibig na niyong sabihin?" Ngumiti ng mas malawak ang doktora, isang ngiting puno ng pagkamangha. "Congratulations, Dalisay! Buntis ka. At hindi lang isa, hindi dalawa, kundi 4. 4 ang magiging anak ninyo ng asawa mo." Tila nabingi si Dalisay sa huling sinabi ng doktora. 4? Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang salitang yon sa kanyang isipan. Ang pagkabigla ay dahan-dahang napalitan ng isang di mailarawang tuwa. Napahawak siya sa kanyang tiyan na hindi pa naman gaanong umuumbok. 4 na buhay, 4 na pangarap, 4 na biyaya. Ang bunga ng pagmamahalan nila ni Elon. Nang gabing iyon, sa kanilang maliit na bahay na ngayon ay tila mas lumawak dahil sa kawalan ni Alon. Umupo si Dalisay sa harap ng kanilang lumang lamesa. Kinuha niya ang papel at panulat. Nanginginig ang kanyang kamay habang isinusulat ang unang liham para sa asawa. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pangungulila niya, ang mga araw na lumipas, ang pag-asa sa kanyang pagbabalik. Ngunit may isang bagay siyang sadyang hindi isinama. Napangiti siya habang hinihimas ang kanyang tiyan. Ito ang magiging pinakamalaking sorpresa ng buhay niya para kay Alon. Hahayaan niyang ang pagbabalik nito ang maging saksi sa pinakamalaking himala na ibinigay sa kanila. Ito ang magiging sikreto nilang dalawa ng mga anghel
sa kanyang sinapupunan. Habang abala siya sa pagsusulat, isang katok sa pinto ang kanyang narinig. Bumungad sa kanya ang nakangiting mukha ng matalik niyang kaibigan, si Amihan Santos. "Isay, kamusta ka na?" sabi ni Amihan sabay yakap sa kanya. "Nakita kitang bumagsak sa palengke kanina. Nag-alala ako." Gumaan ang loob ni Dalisay. Sa mga panahong ito, isang kaibigan ang tunay niyang kailangan. "Salamat, Ami. Ayos lang ako. Napagod lang siguro." Pumasok si Amihan at umupo sa tabi niya. Napansin nito ang papel na kanyang sinusulatan. "Para kay Alon?" Tumango si Dalisay, isang matamis na ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hinawakan ni Amihan ang kanyang kamay. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala na tila totoong totoo. "Huwag kang mag-alala, Isay. Nandito lang ako. Hindi kita pababayaan. Ako ang magiging kasama mo habang wala si Alon." Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa puso ni Dalisay. Nagpapasalamat siya sa Diyos dahil meron siyang kaibigang tulad ni Amihan. Kinabukasan, dala ang liham na puno ng pag-ibig at pag-asa, nagtungo si Dalisay sa post office. Habang iniaabot ang sulat sa kartero, ipinikit niya ang kanyang mga mata at inilarawan sa kanyang isipan ang magiging ngiti sa mukha ni Alon kapag nabasa nito ang kanyang mga salita. Hindi niya alam na ang liham na iyon, ang unang piraso ng kanyang pusong ipinadala sa karagatan, ay hindi kailanman darating sa dapat nitong patunguhan. Ang bawat linggo ay tila isang butil ng buhangin sa isang dambuhalang orasan. Mabagal, halos hindi maramdaman ang pag-usad. Ngunit kapag lumingon ka, isang bunton na pala ang nakalipas. Ganoon ang naging buhay ni Dalisay. Ang dating patag niyang tiyan ay unti-unti nang umuumbok. Isang buhay na testamento ng lihim na kanyang itinatago. Tuwing hapon, pagkatapos ng kanyang mga gawain, nauupo siya sa kanilang balkonahe, nakatanaw sa dagat, at sinusulat ang kanyang lingguhang liham para kay Alon. Sa bawat salita, ibinubuhos niya ang kanyang pananabik. Ikinukwento niya ang pagbabago sa kanyang katawan, ang mga kakaibang pagkaing hinahanap-hanap niya, at ang mga pangarap na kanyang binubuo para sa kanilang pagbabalik. Bawat sulat ay selyado ng isang halik at isang dasal. At bawat linggo, pagkatapos ipadala ang sulat, matiyaga siyang nag-aabang sa kartero, umaasang may dala itong sagot. Ngunit wala. Walang dumarating. Baka abala lang siya, Isay. Iyon ang palaging sinasabi ni Amihan sa tuwing dadalaw ito. Dala-dala ang mga prutas o pagkain. Alam mo naman ang buhay sa barko. Mahirap ang signal, mahirap ang lahat. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Pilit nang ngumingiti si Dalisay. Pinipiling maniwala sa sinasabi ng kaibigan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, isang maliit na tinik ng pag-aalala ang nagsisimula ng tumubo. Bakit kahit isang salita man lang ay wala siyang natatanggap? Ang hindi niya alam, ang mga liham na puno ng pag-asa na kanyang ipinapadala ay hindi kailanman umalis ng Baryo Dalampasigan. Sa isang sulok ng post office, matiyagang nag-aabang si Amihan. Sa kanyang ngiti at pakikipagkaibigan sa kartero, nagagawa niyang makuha ang mga sulat para kay Alon bago pa man ito mailagay sa sako ng mga padala. Isang hapon, sa likod ng kanyang bahay, habang walang nakakakita, isa-isang binuksan ni Amihan ang mga liham ni Dalisay. Nababasa niya ang bawat salita ng pagmamahal, ang bawat pangarap. Isang malamig at mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kumuha siya ng posporo. Ang papel na naglalaman ng busilak na pag-ibig ni Dalisay ay dahan-dahang nilamon ng apoy hanggang sa maging abo na lamang na ipinilipad ng hangin. Sa gitna ng karagatan, libu-libong milya ang layo. Si Alon Velasco ay nakakaramdam ng pangungulilang humihiwa sa kanyang puso. Ang bawat araw ay isang pakikipagbuno
sa pagod at kalungkutan. Ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang larawan ni Dalisay na nakatago sa kanyang pitaka. Isang araw, isang kasamahan ang kumalabit sa kanya. Velasco, may sulat ka. Tila isang musikang kay sarap pakinggan ang mga salitang iyon. Nagmamadaling kinuha ni Alon ng sobre. Galing kay Dalisay. Sa wakas, puno ng pananabik na binuksan niya ito sa loob ng kanyang maliit na kwarto. Ngunit habang binabasa niya ang nilalaman, ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagkunot ng noo, at sa huli, ng isang di makapaniwalang sakit. Hindi iyon ang sulat na kanyang inaasahan. Ang mga salita ay malamig, malayo. Alon, basa niya sa sulat na sinulat mismo ni Amihan. Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Maraming nangyari dito mula nang umalis ka. Pasensya na kung ngayon lang ako nakasulat. Nakunan ako. Nawala ang dinadala ko. Bumagsak ang puso ni Alon. Nawala? Ang kanilang anghel? Nagpatuloy ang sulat. Siguro ay kailangan ko muna ng panahon para sa sarili ko. Siguro kailangan nating pag-isipang muli ang lahat. Masyado tayong nagmadali. Bawat salita ay tila isang punyal na sumasaksak sa kanyang dibdib. Pinag-isipang muli, nagmadali. Paulit-ulit niyang binasa ang sulat, umaasang nagkamali lang siya ng pagkakaintindi. Ngunit malinaw ang lahat. Si Dalisay, ang kanyang isay, ay sumusuko na. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, isang pakiramdam ng galit at pagtatampo ang umusbong. Pinabayaan ba siya nito sa panahong pinakakailangan niya ng karamay? Sa gitna ng kanyang pagkalito, may isa pang sulat na dumating makalipas ang ilang araw. Ngunit ito ay mula kay Amihan. Puno ito ng mga salita ng pag-aalala at pakikiramay. Sinasabing labis itong nag-aalala para sa kanya. Sa paningin ni Alon na binulag ng sakit, si Amihan ang naging tanging taong nakakaunawa sa kanya. Sa gabing iyon, sa kalasingan at pangungulila, kinuha ni Alon ang kanyang panulat. Nagsimula siyang sumulat ng sagot, hindi para kay Dalisay, kundi para kay Amihan. Lumipas pa ang isang buwan. Ang buwan, halos sumuko na si Dalisay sa pag-aabang. Ang pag-aalala ay napalitan na ng isang mapurol na sakit. Isang umaga, habang nagwawalis siya sa bakuran, tumigil ang kartero sa tapat ng kanilang bahay. Dalisay Reyes! Halos mapatalo ng puso ni Dalisay. Mayroon para sa kanya. Hindi isang sulat, kundi isang maliit na pakete. Nanginginig ang mga kamay na tinanggap niya iyon. Pumasok siya sa loob ng bahay, naupo at dahan-dahang binuksan. Sa loob, mayroong isang bugkos ng pera. Sapat para sa mga gastusin sa loob ng ilang buwan. Ngunit hindi iyon ang kanyang hinahanap. Kinalkal niya ang loob ng pakete, umaasang may mahahanap na mahabang liham. Ngunit wala. Ang tanging naroon ay isang maliit na piraso ng papel na nakatupi. Binuksan niya ito. Nakasulat dito ang pamilyar na sulat kamay ni Alon. 2 salita lamang. Mag-ingat ka. Walang mahal ko. Walang namimiss kita. Walang paliwanag. Tila isinulat ng isang estranghero. Nabitiwan ni Dalisay ang papel. Ang pera ay kumalat sa sahig. Ang 2 salitang yon, mas matalim pa sa kahit anong kutsilyo, ang tuluyang bumasag sa kanyang puso. Ang mga buwan ay dumaan na tila mga alon na humahampas sa dalampasigan. Bawat isa ay nag-iiwan ng marka sa katawan at puso ni Dalisay. Ang malamig na mensahe ni Alon ang naging huli nilang pag-uusap. Mula noon, wala nang sulat, wala nang padalang pera. Tanging ang bigat sa kanyang sinapupunan at ang bigat sa kanyang dibdib ang kanyang naging kasama. Ang pananahimik ni Alon ay isang sugat na hindi naghihilom. Tinanggap na lamang niya na marahil sa paglipas ng panahon at sa layo ng distansya, ang pag-ibig na kanilang pinagsaluhan ay kusang naglaho na parang bula.
Isang gabi, ang kalangitan ay tila nakikidalamhati sa kanya. Ang hangin ay nagsimulang umihip ng malakas at ang mga ulap ay nagdilim, dala ang isang malakas na bagyo. Kasabay ng unang kulog na yumanig sa kanilang maliit na bahay ay ang unang matinding sakit na naramdaman ni Dalisay sa kanyang balakang, isang sakit na gumapang pataas sa kanyang tiyan. Napahawak siya ng mahigpit sa gilid ng mesa. Oras na. Sa gitna ng rumaragasang ulan at malakas na hangin, mag-isa niyang tinahak ang madulas na daan patungo sa bahay ng kanilang hilot. Bawat hakbang ay isang pakikipaglaban. Ang bawat bugso ng sakit ay sinasabayan niya ng pagtawag sa isang pangalan. Alon! Alon! Nasaan ka? Ang silid ay dimlyado lamang ng isang gasera. Ang anino sa dingding ay tila mga halimaw na sumasayaw sa ritmo ng bagyo sa labas at sa uno sa loob ng kanyang katawan. Pawis at luha ang magkahalong dumadaloy sa kanyang mukha. Sa bawat pag-iri, sa bawat sigaw na pinipigilan, naroon ang larawan ng kanyang asawa, ang mga pangako nito, ang huling yakap. Iyon ang binalikan niya para magkaroon ng lakas. Pagkatapos ng ilang oras na tila walang katapusan, sa wakas, isang manipis na yak ng sanggol ang narinig, sinundan ng isa pa at isa pa, hanggang sa ang pang-apat ay mailuwal sa mundong ibabaw. 4 na maliliit na milagro sa gitna ng isang gabing puno ng unos. Nang tumila ang bagyo at sumilip ang unang sinag ng araw, si Dalisay ay nakahiga, pagod na pagod, ngunit ang kanyang puso ay puno ng isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Sa kanyang tabi, sa isang banig, ay ang 4 niyang anak, mahimbing na natutulog. Isa-isa niya silang pinagmasdan, 2 lalaki, 2 babae. Hinaplos niya ang pisngi ng panganay na babae. Ikaw si Tala, bulong niya, dahil ikaw ang bituin ko sa madilim na gabi. Sunod niyang hinawakan ang kamay ng isa pang babae. At ikaw si Mahalina, dahil ang pagdating mo ay isang mahika. Tumingin siya sa kanyang 2 anak na lalaki. Ikaw si Diwa, ang aking kaluluwa. At ikaw si Pag-asa, dahil kayong lahat ang aking pag-asa. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang pamilya ang nabuo. Hawak ang 4 niyang anak, umiyak si Dalisay. Hindi na lang dahil sa sakit at pangungulila, kundi dahil sa isang bagong uri ng pag-ibig na ngayon lang niya naramdaman. Isang pag-ibig na kayang punan ang lahat ng pagkukulang. Kinabukasan, isang malakas na katok ang kanyang narinig. Dahan-dahan siyang tumayo, yakap ang isa sa mga sanggol. Sa kanyang pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang isang lalaking hindi pamilyar, may daladalang martilyo. Magandang umaga po, sabi ng lalaki, isang magalang na ngiti sa kanyang mga labi. Ako po si Sinag, kapitbahay niyo lang po dyan sa dulo. Napansin ko lang po na nasira ng bagyo yung bintana ninyo. Kung okay lang po sa inyo, aayusin ko na. Napatingin si Dalisay sa bintanang basag ang isang salamin. Sa dami ng nangyari, hindi na niya ito napansin. Bago pa man siya makasagot, napatingin si Sinag sa sanggol na kanyang kalong. Nako, nanganak na pala kayo. 4 daw po, sabi ni Nanay Delia, yung hilot. Tumango lang si Dalisay, bahagyang nahihiya. Ako na po bahala dito, sabi ni Sinag. Magpahinga na po kayo. Isipin niyo na lang pong tulong ng isang kapitbahay. Walang pag-aalinlangan, nagsimula na itong magtrabaho. Mula sa araw na yon, si Sinag de los Reyes ay naging isang aninong laging nariyan. Tahimik na tumutulong ng walang hinihintay na kapalit. Samantala, sa isang malinis at pribadong silid sa isang ospital sa Maynila, si Amihan ay nakahiga. Hawak ang kanyang cellphone. Kakaanak lang din niya sa isang malusog na sanggol na lalaki. Ngumiti siya habang tinitipa ang isang mensahe para kay Alon. Kinuha niya ang litrato ng sanggol na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi at ipinadala ito. Mahal ko. Basa sa text. Tingnan mo ang himala natin.
Ang bunga ng pagmamahal natin. Nandito na siya, ligtas at malusog. Sana lang ay nandito ka sa tabi namin. Makalipas ang ilang linggo, habang abala si Dalisay sa pagpapatuyo ng sandamakmak na lampin sa kanilang bakuran, nilapitan siya ng isa sa kanilang mga kapitbahay na kararating lang mula sa Maynila. Uy, Isay, balita ko nanganak ka na raw? 4 pa. Ang galing mo naman. Bati nito. Pilit nang ngumiti si Dalisay. Salamat, Aling Nena. Alam mo, aalis na sana ako. Pagpapatuloy ng matanda. Kaya lang may naalala ako. Parang nakita ko si Alon sa Maynila. May kasamang buntis din. Natigilan si Dalisay. Ang mga lampin sa kanyang kamay ay tila bumigat. Po, baka kamukha lang po. Nagkibit balikat si Aling Nena. Siguro nga, pero kamukhang kamukha talaga niya eh. Hay sige na, una na ako. Naiwan si Dalisay na nakatayo. Ang mga salita ni Aling Nena ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Isang binhi ng pagdududa, malamig at nakakakilabot ang biglang itinanim sa kanyang puso. Ang mga salita ni Aling Nena ay naging lason na dahan-dahang kumalat sa buong sistema ni Dalisay. Sa araw, pilit niyang iwinawaksi ang mga ito. Sinasabi sa sarili na isa lamang itong pagkakamali, isang pamamalikmata, ngunit sa gabi, sa katahimikan ng madaling araw, habang pinagmamasdan niya ang 4 na natutulog na anghel, ang lason ay bumabalik, bumubulong sa kanyang isipan. May kasamang buntis din. Isang linggo siyang hindi mapakali. Ang pagdududa ay isang halimaw na unti-unting kumakain sa kanyang pag-asa. Sa huli, hindi na niya natiis. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Sa isang lumang baul, natagpuan niya ang isang sobrang may address sa Maynila. Ang address kung saan minsan ay nagpadala ng pera si Alon noong mga unang buwan. Ito na lang ang tangi niyang hawak na sinulid. Isang umaga, isinama niya si Tala, ang panganay, at ipinagbili ng 3 pa kay Aling Nena. Dala ang kaunting pera at isang pusong puno ng kaba, sumakay siya ng bus patungong Maynila. Ang biyahe ay tila isang paglalakbay patungo sa isang hindi kilalang panganib. Habang yakap-yakap ang natutulog na si Tala, ang isip ni Dalisay ay lumilipad. Ano ang kanyang madadatnan? Isang maling akala? O isang katotohanang sisira sa kanya? Pagdating sa Maynila, ang ingay at gulo ng syudad ay halos bumingi sa kanya. Mahigpit niyang hinawakan ang papel na may address at nagtanong-tanong. Pagkatapos ng mahabang paglalakad at isang sakay sa jeep, natagpuan niya ang lugar. Isang simpleng paupahan sa isang tahimik na kalye. Walang kahit anong pahiwatig na may kakaibang nangyayari. Huminto siya sa kabilang kalsada, sa ilalim ng isang puno, kung saan hindi siya gaanong mapapansin. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Pinagmamasdan niya ang pinto, nag-aabang, hindi alam kung ano ang aasahan. Makalipas ang ilang minuto, ang pinto ay bumukas. At mula doon, lumabas si Alon. Ang paghinga ni Dalisay ay tila naputol. Iyon nga siya, ang kanyang Alon, ngunit may iba sa kanya. Ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga galaw. May kasama itong isang gaan na matagal na niyang hindi nakikita. Sumunod na lumabas ang isang babae. At ang mundo ni Dalisay ay tuluyang gumuho. Si Amihan, ang matalik niyang kaibigan. Nakita niya kung paano inakbayan ni Alon si Amihan. Nakita niya kung paano ito tumawa sa isang bagay na sinabi ng kanyang asawa. At pagkatapos, mula sa loob ng bahay, isang iyak ng sanggol ang narinig. Bumalik si Alon sa loob at lumabas na muli. Karga-karga ang isang maliit na sanggol na binalot sa kulay asul na kumot. Nakatayo si Dalisay sa malayo. Yakap-yakap ang sarili niyang anak habang pinagmamasdan ng isang eksenang dapat ay sa kanya. Ang kanyang asawa, ang kanyang kaibigan,
at ang anak ng kanilang pagtataksil. Isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Bawat tawa nila ay isang punyal sa kanyang puso. Bawat haplos ni Alon sa sanggol ay isang sampal sa kanyang pagkatao. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang lahat ng gabing mag-isa siyang umiyak, ang lahat ng sakit, para lang sa wala. Hindi na niya namalayan ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang sakit ay napalitan ng isang umaalab na galit. Dahan-dahan siyang tumawid sa kalsada. Ang bawat hakbang ay mabigat, puno ng determinasyon. Habang naglalambingan ang dalawa sa labas, nag-angat ng tingin si Amihan. Ang nangiti sa labi nito ay naglaho nang makita kung sino ang papalapit. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Isay? Narinig ni Alon ang pangalan at lumingon. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding pagkalito nang makita si Dalisay na nakatayo sa kanilang harapan, may kargang sanggol. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Amihan. Ang boses ay may mabuhay may bahid ng pagkasuklam, ngunit sa isang iglap, ang gulat sa kanyang mukha ay napalitan ng isang mapanuyang ng ngiti. Isang ngiti ng tagumpay. Hindi pinansin ni Dalisay ang kaibigan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Alon. Alon, sabi niya. Ang boses ay basag. Ano to? Isay, teke ka. Naguguluhang sabi ni Alon. Napatingin siya sa sanggol na karga ni Dalisay. Sino yan? Akala ko, sabi mo sa sulat. Sulat? Tumawa si Dalisay, isang tawang walang bahid ng saya, puno ng sakit. Anong sulat ang pinagsasabi mo? Ilang buwan akong naghintay, ilang buwan akong umasa, at ito lang ang daratnan ko? Itinuro niya si Amihan at ang sanggol nito. Pinalitan mo ako? Pinalitan mo kami? Doon nagsimulang mag-sink in kay Alon ang lahat. Kami? Oo, Alon. Sigaw ni Dalisay, hindi na napigilan ng emosyon. 4 sila. 4 ang anak natin na mag-isa kong isinilang. Sinungaling, sabat ni Amihan. Huwag kang maniwala dyan, Alon. Iniwan ka niya. Nakunan siya at pagkatapos ay sumama na sa iba. Sa gitna ng sigawan at pagkalito, si Amihan, sa kanyang pagnanais na protektahan ang kanyang kasinungalingan, ay humakbang papalapit kay Dalisay. Umalis ka na dito. Panira ka ng pamilya. Ngunit sa kanyang paghakbang, bigla na lamang siyang napahawak sa kanyang tiyan. Isang matinding sakit ang gumuhit sa kanyang mukha. Napasigaw siya at nang tumingin si Dalisay sa ibaba, nakita niya ang isang mantsa ng dugo na unti-unting kumakalat sa bestida ni Amihan. Bigla na lamang itong nanghina at bumagsak sa semento. Ang sigaw ni Amihan ay tila isang kidlat na pumunit sa tensyonadong katahimikan. Ang sumunod na mga pangyayari ay naganap ng napakabilis. Si Alon, sa gitna ng kanyang pagkalito, ay nataranta. Binuhat niya ang nanghihinang si Amihan habang si Dalisay ay naiwang nakatayo. Yakap pa rin ang umiiyak na si Tala. Ang puso niya ay pinaghalong galit at pagkabigla. Tumawag kayo ng tulong, sigaw ni Alon sa mga kapitbahay na nagsimula. Nang mag-usisa, isinugod nila si Amihan sa pinakamalapit na ospital. Ang puting pasilyo ay naging saksi sa paghihintay na puno ng kaba. Umupo si Dalisay sa isang sulok, malayo sa kanila, habang si Alon naman ay pabalik-balik sa paglalakad sa harap ng emergency room. Ang isip ay gulong-gulo. Lumipas ang 1 oras na parang 1 taon. Sa wakas, lumabas ang isang doktor. Ang mukha ay seryoso. Sino po ang asawa ng pasyente? Ako po, mabilis na sagot ni Alon. I'm sorry, sabi ng doktor. Postpartum hemorrhage. Masyadong maraming dugo ang nawala sa kanya. We did everything we could. Ang mga salita ng doktor ay tila ugong na walang kahulugan sa pandinig ni Alon. Ano pong ibig niyong sabihin? Wala na po ang pasyente. Sa isang iglap gumuho ang mundo ni Alon.
Ang babaeng pinag-alayan niya ng mga lihim na pangako ay wala na. Ngunit bago tuluyang bawian ng buhay, nagawa pa ni Amihan na ibulong ang kanyang huling kasinungalingan. Sinabi niya kay Alon na totoo ngang nakunan siya. Ngunit nang bumalik si Dalisay at nalamang buntis siya, ito ang nagtulak sa kanya, kaya siya bumagsak. Isang huling lason na itinanim sa isipan ng lalaking pareho nilang minahal. Nang ilabas ang katawan ni Amihan na natatakpan ng puting kumot, isang hayop na sigaw ang kumawala mula sa lalamunan ni Alon. Ang kanyang pagdadalamhati ay mabilis na naging isang nag-aapoy na galit. Hinarap niya si Dalisay. Ang mga mata ay nanlilisik. Ikaw! Sigaw niya. Dinuduro si Dalisay. Kasalanan mo to. Kung hindi ka dumating, buhay pa sana siya. Anong ako? Hindi makapaniwalang sagot ni Dalisay. Alon, niloko ka niya. Niloko niya tayong lahat. Umuwi sila sa bahay na puno ng katahimikan at kamatayan. Habang ang sanggol ni Amihan ay mahimbing na natutulog, hinalughog ni Alon ang mga gamit ng namayapang kasintahan. Sa ilalim ng kama, sa isang kahon, natagpuan niya ang lahat. Ang mga sulat ni Dalisay, ang mga tunay na sulat, puno ng pagmamahal, puno ng mga kwento tungkol sa lumalaki nilang pamilya. Nakita rin niya ang mga burador ng mga pekeng sulat na ipinadala sa kanya. Isa-isa niyang binasa ang mga iyon. Bawat salita ni Dalisay ay isang patalim na humihiwa sa kanyang puso. Nagpapakita kung gaano kalaki ang kanyang pagkakamali, kung gaano katindi ang panlolokong kanyang pinaniwalaan. Ang sakit ng pagkawala ni Amihan ay napalitan ng sakit ng katotohanan. Nawala sa kanya ang lahat. Ang babaeng tunay na nagmahal sa kanya at ang 4 na anak na hindi man lang niya nasilayan. Nang pumasok si Dalisay sa silid, nakita niya si Alon na nakaupo sa sahig, napapaligiran ng mga papel, umiiyak na parang isang bata. Alon, mahinang sabi ni Dalisay. Nag-angat ng tingin si Alon. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, ngunit ang mga mata niya ay walang bakas ng pagsisisi, tanging galit. Bakit ngayon ka lang? Tanong niya. Ang boses ay puno ng panunumbat. Bakit hinayaan mong mangyari to? Kung sana mas naging matatag ka lang para sa akin. Ako pa rin ang may kasalanan? Halos pabulong na tanong ni Dalisay. Ang huling hibla ng kanyang pag-asa ay naputol. Ang lalaking kanyang minahal ay hindi lamang naging taksil, kundi isa ring duwag na hindi kayang harapin ang sariling pagkakamali. Nagsinungaling ka, Alon. Nagtaksil ka. Nagtayo ka ng ibang pamilya habang ako mag-isang naghihirap at ako pa rin ang sisisihin mo? Tumayo si Alon. Ang kanyang galit ay nag-aapoy. Iniwan mo rin ako sa ere. Pinaniwala mo akong wala na. Pareho lang tayong biktima dito. Hindi, sigaw ni Dalisay. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagtitiis, lahat ng pighati ay sumabog na. Hindi ako biktima at hindi na ako magiging biktima mo pa. Sa tabi ng cabinet, may nakapatong na isang bote ng muriatic acid na ginagamit panlinis. Sa isang iglap, sa isang kilos na hindi niya pinag-isipan, sa isang sandali ng temporaryong kabaliwan na dulot ng sukdulang sakit, dinampot ito ni Dalisay. Kinuha mo sa akin ang lahat, sabi niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Ang tiwala ko, ang kaibigan ko, ang pamilya ko. Kinuha mo ang pagkababae ko, kaya may kukunin din ako sa'yo. Isang bagay na hindi mo na maibibigay pa sa kahit sinong babae. Bago pa man makakilos si Alon, mabilis na ibinuhos ni Dalisay ang laman ng bote sa ibabang bahagi ng katawan nito. Isang nakakabinging sigaw ng sakit at agoniya ang pumuno sa buong kabahayan. Isang sigaw na mas malakas pa sa iyak ng 2 sanggol na kapwa ulila na sa ina. Nabitawan ni Dalisay ang bote. Nanlalaki ang mga matang pinanood niya si Alon na napaluhod, namimilipit sa sakit. Nakatayo siya doon, nanginginig, habang ang amoy ng kemikal at nasusunog na laman
ay pumapailan lang sa hangin. Sa sandaling iyon, alam niyang may ginawa siyang isang bagay na hindi na mababawi pa kailanman. Ang panahon ay may sariling paraan ng paghilom. Hindi nito binubura ang mga peklat, ngunit tinuturuan nito ang balat na muling mabuo sa paligid ng mga ito. 10 taon. 10 taon ang lumipas mula sa gabing iyon sa Maynila. Isang gabi na pilit na ibinabaon ni Dalisay sa pinakamalalim na sulok ng kanyang alaala. Ang Dalisay na dating mahina at palaging umiiyak ay matagal nang naglaho. Ang babae ngayon na nakaupo sa harap ng makinang pantahi ay isang ina. Isang ina na hinubog ng sakit at pinalakas ng pagmamahal. Sa isang maliit na pwesto sa sentro ng kanilang bayan, itinayo niya ang tahanang Pag-asa, isang maliit na patahian na naging buhay niya at ng kanyang 4 na anak. Ang kanyang mga kamay ay sanay na sa pag-ikot ng sinulid at sa paggupit ng tela. Ang kanyang mukha ay nagkaroon na ng mga pinong linya, ngunit ang mga ito ay hindi tanda ng katandaan, kundi ng katatagan. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang uri ng kalungkutan na hindi kayang burahin ng panahon, isang anino ng nakaraan na laging nariyan. Inay, tanghalian na po. Ang boses na yon ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Napangiti si Dalisay nang makita si Mahalina, ang isa sa kanyang kambal na babae, na may dalang isang maliit na baunan. Sa edad na 10, ang kanyang mga anak ay ang kanyang liwanag. Si Tala, ang panganay, ay matalino at mahilig magbasa. Si Mahalina ay malambing at masayahin. Si Diwa ay tahimik ngunit mapagmahal, habang si Pag-asa, ang bunso, ang pinakamakulit sa lahat. Sila ang kanyang mundo. Ang kanilang hapagkainan sa gabi ay palaging puno ng kwentuhan at tawanan. Habang tinutulungan niya ang mga ito sa kanilang takdang aralin, nawawala ang lahat ng kanyang pagod. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman niyang buo siya. Nararamdaman niyang sapat na siya. Inay, bakit po wala tayong tatay? Tanong ni Pag-asa isang gabi. Isang tanong na matagal na niyang kinatatakutan. Hinaplos ni Dalisay ang buhok ng anak. Dahil sapat na ako. Sagot niya sa isang mahinahon ngunit matatag na boses. Ako ang inay at tatay ninyo at hinding-hindi ko kayo pababayaan. At sa lahat ng mga taon na yon, may isang tao na hindi kailanman umalis sa kanilang tabi. Si Sinag. Ang tahimik na kapitbahay ay naging isang tapat na kaibigan, isang figurang ama para sa kanyang mga anak. Siya ang nag-aayos ng mga sira sa kanilang bahay, ang nagtuturo sa mga bata kung paano magbisikleta, ang laging may dalang pasalubong paggaling sa trabaho. Isang gabi, matapos matulog ang mga bata, naupo silang dalawa ni Sinag sa labas ng patahian. Napapagod ka na ba, Aysay? Mahinang tanong ni Sinag. Umiling si Dalisay. Hindi pwedeng mapagod. Para kanino pa ako babangon kung hindi para sa kanila? Hindi mo kailangang soluhin ang lahat, sabi ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang damdaming matagal na nitong itinatago. Nandito lang ako, Isay, palagi. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Dalisay. Alam niya at nagpapasalamat siya. Ngunit ang kanyang puso ay may bakod pa ring nakapalibot. Isang pader na itinayo mula sa takot at sakit ng nakaraan. Ang takot na yon ay madalas siyang dinadalaw sa kanyang mga panaginip. Isang gabi, muli siyang dinalaw ng bangungot. Nasa madilim na silid na naman siya sa Maynila. Naririnig niya ang sarili niyang sigaw, ang amoy ng chemical at ang nakakakilabot na hiyaw ni Alon. Nagising siyang humihingal, ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Ang tanong na palagi niyang itinatago ay muling bumalik. Nasaan na si Alon? Ano na ang nangyari sa kanya? Buhay pa ba siya? Ang katahimikang kanyang iningatan sa loob ng 10 taon ay isang babasaging kristal. At isang hapon, nagsimula itong magkaroon ng lamat.
Pauwi na ang mga bata mula sa eskwelahan. Sinalubong niya ang mga ito sa pinto ng tahanang Pag-asa, gaya ng dati. Ngunit napansin niyang balisa si Pag-asa. "O bunso, bakit ganyan ang mukha mo?" tanong niya. Nag-atubili ang bata. "Inay," sabi nito sa isang nanginginig na boses, "may isang lalaking pilay na kanina pa po nakatingin sa labas ng eskwelahan." Nanigas si Dalisay sa kanyang kinatatayuan. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila biglang nanlamig. "Pipilay? Anong itsura niya?" "Hindi ko po masyadong nakita, inay. Nakasombrero po siya at madilim ang suot na salamin," sagot ng bata. "Pero nakakatakot po siyang tumingin. Parang galit." Ang makinang pantahi sa likod niya ay tila tumigil sa pag-ugong. Ang ingay ng mundo ay biglang nawala. Ang tanging naririnig na lang ni Dalisay ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Ang multo ng kanyang nakaraan, ang bangungot na matagal na niyang tinatakasan, ay nagbabalik na. Ang sinabi ni Pag-asa ay hindi na nawala sa isip ni Dalisay. Bawat gabi, tinitiyak niyang nakasara nang mahigpit ang lahat ng pinto at bintana. Bawat anino sa kalye, bawat taong hindi pamilyar ay nagdudulot sa kanya ng matinding kaba. Ang kapayapaan na 10 taon niyang iningatan ay biglang naging isang basong babasagin na anumang oras ay maaaring mabasag. Ang multo ng kahapon ay hindi na isang panaginip. Ito ay naglalakad na sa liwanag ng araw. Isang hapon, upang kahit paano ay pakalmahin ang sarili, niyaya niya si Sinag na magkape sa bagong bukas na kapihan sa bayan, ang Kape Dapit Hapon. Habang nag-uusap sila tungkol sa mga mumunting bagay, biglang may isang aninong tumabon sa kanilang mesa. "Magandang hapon," isang boses na garalgal at puno ng kapaitan ang kanyang narinig. Isang boses na kilalang-kilala niya. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. At doon, nakita niya siya, si Alon. Ang kanyang buhok ay may mga puti na. Ang kanyang muka ay guhit-guhitan na ng mga linya ng galit. Nakasuot siya ng madilim na salamin. Ngunit alam ni Dalisay na sa likod niyon ay mga matang nag-aapoy sa puot. At ang kanyang paglakad, hila-hila niya ang isang paa. Isang permanenteng paalala ng gabing sinira nilang dalawa ang kanilang mga buhay. Alon. Pangalan niya lang ang nasabi ni Dalisay. "Naalala mo pa pala ako, Dalisay," sabi nito. Isang mapanuyang ngingiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Matagal-tagal din tayong hindi nagkita. 10 taon. Mukhang naging maganda naman ang buhay mo." Tumayo si Sinag. "May kailangan ka ba sa kanya?" tanong nito. Ang boses ay matatag at maprotekta. Tiningnan siya ni Alon mula ulo hanggang paa. "At sino ka naman? Ang kapalit ko?" Tumawa si Alon, isang tawang walang buhay. "Huwag kang mag-alala. Napadaan lang ako. Gusto ko lang kamustahin ang dati kong asawa." Ibinalik niya ang tingin kay Dalisay. "Marami tayong dapat pag-usapan. Marami akong dapat singilin sa'yo." Pagkatapos ay tumalikod na ito at dahan-dahang naglakad palayo. Bawat hakbang ng kanyang pilay na paa ay tila isang babala. Naiwan si Dalisay na nanginginig, hindi sa takot, kundi sa galit na muling nabuhay. Ang presensya pa lang ni Alon ay sapat na para ibalik ang lahat ng sakit. Ang pagpaparamdam ni Alon ay hindi natapos doon. Nagsimula ang isang uri ng giyerang psikolohikal. Isang araw, uuwi ang mga bata na may kwento. "Inay," sabi ni Diwa, ang tahimik niyang anak. "May isang malungkot na mama kanina sa labas ng gate." "Yung pilay po." Tinanong niya kung ano ang pangalan ko. Ang puso ni Dalisay ay tila piniga. Nilalapitan na ni Alon ang kanyang mga anak, ang kanyang mga kayamanan. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Hinintay niyang makatulog ang mga bata bago siya lumabas para magpahangin. Sa kanyang pagbukas ng pinto ng patahian, may isang bagay na nakasabit sa doorknob, isang manika. Ang luma at paboritong manika ni Tala.
Ngunit hindi na ito ang manikang dati niyang inaayos. Ang mahaba nitong buhok ay ginupit ng halos kalbo. Ang maganda nitong bestida ay punit-punit. At sa dibdib nito, may isang malaking butas na tila sinunog ng sigarilyo. Napahagulol si Dalisay habang hawak ang sirang manika. Hindi na ito isang simpleng pananakot. Isa na itong malinaw na mensahe. Kaya niyang saktan ang mga anak niya. Kaya niyang sirain ang mga ito tulad ng pagsira niya sa manika. Isay! Narinig ni Sinag ang kanyang iyak at dali-daling lumapit. Nang makita nito ang manika, ang kaninang malumanay niyang muka ay biglang tumigas. Kinuha niya ang manika mula sa kamay ni Dalisay. Hindi na ito tama, maring sabi ni Sinag. Kailangan na nating itigil to. Anong gagawin natin? Umiiyak na tanong ni Dalisay. Natatakot ako para sa mga anak ko, Sinag. Hinawakan ni Sinag ang kanyang mga balikat at sa unang pagkakataon, nakita ni Dalisay ang tapang sa mga mata nito. Hindi ka nag-iisa, Isay. Hindi ko hahayaang saktan niya kayo. Lalaban tayo. Ang mga salita ni Sinag ay nagbigay sa kanya ng kaunting lakas. Ngunit ng gabing iyon, habang iniisip niya kung ano ang susunod na hakbang, isang mensahe ang pumasok sa kanyang lumang cellphone. Mula sa isang numerong hindi rehistrado. Nanginginig ang mga daliri na binuksan niya ito. Pumunta ka sa tulay kung saan tayo unang nagsumpaan. Bukas ng gabi, mag-isa ka lang. Kung hindi, isa sa mga anak mo ang mawawala. Ang hininga ni Dalisay ay tila naubos. Dinala siya ni Alon sa isang sitwasyong wala siyang pagpipilian. Ang tulay. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kanilang pangarap. Ito rin pala ang lugar kung saan ito wawakasan. Ang tulay na gawa sa kawayan at kahoy ay tahimik na nakatindig sa ilalim ng maputlang sinag ng buwan. Ang marahang agos ng ilog sa ibaba nito ay tila isang malamig na himig ng kamatayan. Dito, sa lugar na ito, unang ibinulong ni Alon ang kanyang mga pangako ng walang hanggang pag-ibig kay Dalisay. Ngayon, pagkalipas ng mahigit isang dekada, dito rin siya babalik para harapin ang bangungot na nilikha ng mga sirang pangakong yon. Hindi niya sinabi kay Sinag ang tungkol sa mensahe. Ito ay isang laban na kailangan niyang harapin ng mag-isa. Ito ay utang na dapat niyang bayaran, hindi para kay Alon, kundi para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Naglakad si Dalisay papunta sa gitna ng tulay. Ang bawat hakbang sa mga umaalog na kawayan ay tila isang pagbabalik tanaw sa kanilang nakaraan. Ang hangin ay malamig, humahampas sa kanyang mukha. Dala ang amoy ng lupa at ng papalapit na panganib. Huminto siya at pumikit, hinahanda ang sarili sa anumang mangyayari. Dumating ka. Ang garalgal na boses ni Alon ay nagmula sa kabilang dulo ng tulay. Lumabas ito mula sa anino ng isang malaking puno ng akasya. Sa liwanag ng buwan, mas nakita ni Dalisay ang pinsalang idinulot ng panahon at ng puot sa mukha nito. Ang dating makisig na lalaki ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili, isang taong nilamon ng sarili niyang kadiliman. Ano ang kailangan mo, Alon? Tanong ni Dalisay. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ang takot na dati niyang nararamdaman ay napalitan na ng isang matatag na determinasyon. Dahan-dahang naglakad si Alon papalapit. Ang bawat pilay na hakbang ay may kasamang tunog ng paghihirap. Ang kailangan ko? Tumawa ito ng mapakla. Kinuha mo sa akin ang lahat. Dalisay, kinuha mo ang kinabukasan ko. Kinuha mo ang pagkalalaki ko. 10 taon akong nagtiis sa impyerno. Araw-araw, ang sakit na ito ang nagpapaalala sa akin ng ginawa mo. At ikaw, ganti ni Dalisay, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ano ang kinuha mo sa akin? Kinuha mo ang aking kabataan, ang aking tiwala, ang aking pangarap na magkaroon ng isang buong pamilya. Pinagpalit mo ako, Alon. Pinaniwala mo akong ako ang may kasalanan.
At sa loob ng 10 taon, mag-isa kong itinaguyod ang 4 na anak na dapat ay responsibilidad mo rin. Mga anak, muling tumawa si Alon. Huwag mong gamitin sa akin ang mga batang iyan. Nakita ko sila. Malulusog, masasaya. Habang ako, nabubuhay ng mag-isa sa isang madilim na kwarto, kasama lang ang aking galit. Pagpipilian mo yan, Alon, maring sabi ni Dalisay. Pinili mong magtago sa galit kaysa harapin ang iyong mga pagkakamali. Ako, pinili kong bumangon. Pinili kong mabuhay para sa mga anak ko. Iyon ang pagkakaiba nating dalawa. Sa unang pagkakataon, mula nang dumating siya, nawala ang takot sa mga mata ni Dalisay. Hinarap niya si Alon, hindi bilang isang dating asawa, kundi bilang isang ina na poprotektahan ang kanyang mga anak hanggang sa kanyang huling hininga. Hindi na ako ang Dalisay na dati mong kilala. Hindi na ako ang babaeng kaya mong saktan at iwanan. Tapos na ang pananakot mo, Alon. Hindi mo magagalaw ang mga anak ko. Ang katatagan sa boses ni Dalisay ay tila mas lalong nagsindi sa galit ni Alon. Bigla itong sumugod sa kabila ng kanyang kapansanan. Mabilis at malakas, hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Dalisay. Kung hindi ka magiging akin, Dalisay, wala nang pwedeng umangkin sa'yo. Sigaw nito. Ang mga mata ay nanlilisik sa kabaliwan. Kung impyerno ang naging buhay ko, isasama kita doon. Nagsimula ang isang marahas na paghahamok sa ibabaw ng makitid na tulay. Pilit na pumipigla si Dalisay, ngunit malakas si Alon. Ang kanyang lakas ay nagmumula sa isang dekadang galit at paghihiganti. Itinulak niya si Dalisay patungo sa gilid ng tulay. Nais siyang itapon sa madilim na ilog sa ibaba. Alon, tama na! Sigaw ni Dalisay habang nakakapit ng mahigpit sa barandilya. Ngunit si Alon ay tila wala nang naririnig. Ang kanyang isip ay puno na ng kagustuhang wakasan ang lahat. Sa kanyang huling pagtulak, sa pagnanais na hilahin si Dalisay kasama niya, nawalan siya ng balanse. Ang kanyang pilay na paa ang nagtaksil sa kanya. Kumapit siya sa damit ni Dalisay. Sinusubukang isama ito sa kanyang pagbagsak, ngunit napunit ang tela. Sa isang nakabibinging sandali, ang tanging maririnig ay ang sigaw ni Alon habang siya ay nahuhulog. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa tubig nang may malakas na kalabog. At pagkatapos, katahimikan, naiwan si Dalisay na nakakapit sa barandilya, humihingal, nanginginig. Tumingin siya sa ibaba, sa madilim at umaagos na tubig kung saan naglaho ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Walang galak, walang tagumpay. Tanging isang nakakabinging kahungkagan ang kanyang naramdaman. Ang multo ng kanyang kahapon ay sa wakas. Naglaho na sa dilim. Ang katahimikan pagkatapos ng unos ay may sariling ingay. Nang makabalik si Dalisay sa kanyang bahay ng gabing iyon, ang bawat sulok ay tila sumisigaw sa kanya. Ang imahe ni Alon na nahuhulog sa dilim ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Hindi siya makatulog. Naupo lang siya sa isang silya, nakatanaw sa kawalan, hanggang sa ang unang sinag ng araw ay tumagos sa kanyang bintana. Siya mismo ang tumawag sa mga pulis. Dumating sila sa tahanang Pag-asa. Ang kanilang presensya ay tila isang anunsyo sa buong komunidad na may masamang nangyari. Ikinuwento ni Dalisay ang lahat, mula sa pananakot hanggang sa huling paghaharap sa tulay. Hindi siya nagsinungaling o nagtago ng kahit anong detalye. Pagod na siyang magtago. Ang balita ay mabilis na kumalat sa kanilang maliit na bayan. May mga bumulong, may mga humuhusga. Baka naman tinulak niya talaga, sabi ng ilan. Karma lang yan sa ginawa ng lalaki sa kanya, sabi naman ng iba. Ngunit para kay Dalisay, wala nang halaga ang kanilang mga sinasabi. Ang mahalaga lang ay ang kanyang mga anak. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, si Sinag ang naging kanyang bato. Siya ang humarap
Sa mga tsismosa, siya ang nagsabi sa mga pulis na handa siyang tumestigo tungkol sa pananakot ni Alon. At higit sa lahat, siya ang nag-alaga sa mga bata. Habang si Dalisay ay nasa istasyon ng pulisya para sa kanyang opisyal na salaysay. Pag-uwi ni Dalisay, pagod na pagod. Naabutan niya si Sinag sa kanilang sala. Tinutulungan si Diwa sa kanyang proyekto sa sining. "Kamusta?" Mahinang tanong ni Sinag. Umupo si Dalisay sa tabi niya. "Sinabi ko lang ang totoo." "Yun ang tama," sabi ni Sinag. "Magiging maayos din ang lahat, Isay. Maniwala ka." Kinabukasan, nahanap ng mga awtoridad ang bangkay ni Alon sa Pampang, ilang kilometro mula sa tulay. Ang imbestigasyon ay nagsimula at natapos din kaagad. Dahil sa testimonya ni Dalisay at sa mga ebidensyang nakalap tungkol sa pananakot ni Alon, idineklara itong isang aksidente. Malaya na si Dalisay, malaya na siya sa batas, ngunit hindi pa sa kanyang sarili. Kailangan niyang kausapin ang kanyang mga anak. Isang gabi, tinipon niya ang 4 sa sala. Ang kanilang mga muka ay puno ng pag-aalala. Hinawakan niya ang kanilang mga kamay. "Mga anak," panimula niya, pinipilit na maging matatag. "Ang lalaking nakikita ninyo sa labas ng eskwelahan, siya ang tatay ninyo." Nakita niya ang gulat sa kanilang mga mata. Maraming nangyari sa nakaraan. Pagpapatuloy niya. Mga bagay na mahirap intindihin. Nagkaroon siya ng aksidente at wala na siya. Si Tala, ang panganay, ang unang nagsalita. "Kaya po ba kayo umiiyak palagi? Sa gabi, inay?" Napaluha si Dalisay. Tumango siya. "Patawarin niyo si inay kung hindi ko nasabi sa inyo kaagad. Natakot ako." Si Mahalina, ang pinakamalambing, ay lumapit at niyakap siya. "Okay lang po, inay. Nandito naman po kami." At nandyan din po si Tito Sinag. Ang simpleng mga salita ng kanyang mga anak ang naging gamot sa kanyang puso. Ang pagmamahal nila ang nagbigay sa kanya ng pahintulot na sa wakas, simulan na ang paghilom. Lumipas ang mga araw. Unti-unting bumabalik sa normal ang lahat. Ang patahian ay muling nagkaroon ng ingay ng makina. Ang bahay ay muling napuno ng tawanan. Isang gabi, habang nagkakape sila ni Sinag sa labas, tumingin ito sa kanya. "Isay," sabi nito sa isang seryosong tono. "Alam kong masyado pang maaga, pero gusto kong malaman mo. Mahal kita. Mahal ko kayo ng mga anak mo, hindi bilang kaibigan lang. At kung papayagan mo ako, gusto kong maging bahagi ng buhay ninyo. Gusto kong tulungan kang buuin muli ang lahat." Tumingin si Dalisay kay Sinag. Sa mga mata nito, wala siyang nakitang kahit anong paghuhusga. Tanging pag-unawa, pagtitiyaga, at isang dalisay na pagmamahal. Sa loob ng 10 taon, ito ang lalaking tahimik na nagpuno sa mga pagkukulang sa kanilang buhay. Ito ang Sinag na unti-unting tumunaw sa yelo na bumalot sa kanyang puso. Dahan-dahan, sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng buwan, hinayaan ni Dalisay ang sarili niyang sumandal sa balikat ni Sinag. Doon, sa unang pagkakataon, sa loob ng napakaraming taon, umiyak siya ng walang pagpipigil. Hindi dahil sa sakit o galit, kundi dahil sa ginhawa. Isang pag-iyak na naghuhugas sa lahat ng dumi ng nakaraan. Nang tumahan siya, tumingin siya kay Sinag. At sa gitna ng kanyang mga luha, isang totoong nangiti, isang nanggiting matagal nang nawala. Ang sa wakas ay muling sumilay sa kanyang mga labi. Makalipas ang 6 na buwan, ang hangin sa Baryo Dalampasigan ay tila mas sariwa, ang sikat ng araw ay tila mas mainit, at ang tunog ng alon ay tila isang himig ng pag-asa. Ang tahanang pag-asa ay hindi na lamang isang patahian. Ito ay naging isang tunay na tahanan. Ang umaga ay hindi na sinasalubong ni Dalisay ng mag-isa. Sa tabi niya si Sinag, kasama ang 4 na bata, ay naghahanda para sa isang bagong araw.
Ang dating anino ng takot sa mga mata ni Dalisay ay napalitan na ng isang kislap ng kapayapaan na matagal niyang hinanap. Tinanggap niya ang pag-ibig ni Sinag, hindi para punan ang isang pagkukulang, kundi para dagdagan ang kabuuang nahanap na niya sa kanyang sarili. Isang hapon, habang naglalakad sila sa dalampasigan, ang 6 na anino nila ay magkakasamang humahaba sa ginintuang buhangin. Si Sinag ay karga-karga si Pag-asa sa kanyang balikat, habang si Dalisay ay hawak ang mga kamay ni Natala at Mahalina. Si Diwa naman ay masayang tumatakbo sa unahan, hinahabol ang mga alon. Ito na ang pamilyang matagal niyang pinangarap. Isang pamilyang binuo, hindi ng dugo, kundi ng pagmamahal, paggalang at pangalawang pagkakataon. Ngunit alam ni Dalisay na may isang huling bagay pa siyang kailangang gawin. Isang huling hakbang para tuluyang makalaya. Kinabukasan, araw ng mga patay, nagpunta sila sa sementeryo. Ngunit hindi lang ang puntod ng kanilang mga yumaong kamag-anak ang kanilang dinalaw. Sa isang sulok ng sa sementeryo, sa ilalim ng isang puno ng kalachuchi, may isang simpleng lapida na walang gaanong palamuti. Alon Velasco. Tumayo si Dalisay sa harap ng puntod. Hawak-hawak ang isang tangkay ng puting bulaklak. Sa likod niya, tahimik na nakatayo si Sinag kasama ang mga bata, nagbibigay sa kanya ng espasyo. Pinagmasdan ni Dalisay ang pangalang nakaukit sa malamig na bato. Ang pangalan ng lalaking unang nagpatibok ng kanyang puso. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng 4 na pinakamahahalagang yaman sa kanyang buhay at ang lalaking nagdulot din sa kanya ng pinakamatinding sakit. Sa loob ng maraming taon, ang pag-iisip kay Alon ay nagdudulot sa kanya ng galit, puot at takot. Ngunit ngayon, habang nakatayo siya roon, wala na siyang maramdamang kahit ano sa mga yon. Tanging isang malalim na awa at isang nakakagulat na kapayapaan. Dahan-dahan siyang lumuhod at inilapag ang puting bulaklak sa ibabaw ng lapida. Hinaplos niya ang malamig na semento. Alon, bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig, para lamang sa kanilang dalawa. Matagal akong naghahanap ng hustisya. Matagal kong sinisi ang mundo, sinisi ka, at sinisi ang sarili ko. Bawat gabi, tinatanong ko kung bakit nangyari sa atin ang lahat. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay tila nagpapagaan sa kanyang dibdib. Pero natutunan ko na hindi pala hustisya ang kailangan ko para maghilom. Hindi galit. At lalong hindi paghihiganti. Tumingin siya sa kanyang likuran, sa pamilyang naghihintay sa kanya, sa mga anak niya na bunga ng kanilang nasirang pag-ibig, at sa lalaking nagturo sa kanya kung paano muling magmahal. Ang kailangan ko pala ay kapatawaran. Pagpapatuloy niya, isang maliit na ngiti ang namuo sa kanyang mga labi habang bumabalik ang tingin sa lapida. Pinapatawad na kita, Alon. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Pinapatawad kita sa lahat ng sakit at higit sa lahat. Isang huling luha ang pumatak mula sa kanyang mata, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng paglaya. Pinapatawad ko na rin ang sarili ko. Tumayo si Dalisay. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan ay tuluyan ng naglaho. Humarap siya sa kanyang pamilya at ngumiti. Isang ngiting buo, maliwanag, at puno ng pag-asa. Nilapitan niya sila at magkakasama, hawak kamay, silang tumalikod sa puntod. Habang papalayo sila, sinabi niya ang mga salitang buod ng kanyang natutunan. Hindi ko na hinahanap ang hustisya dahil natutunan kong patawarin ang aking sarili. Ang kanilang mga anino ay nagsama-sama sa ilalim ng papalubog na araw. Isang larawan ng isang bagong simula na itinayo mula sa mga guho ng isang masakit na nakaraan. At dito po nagtatapos ang kwento ni Dalisay. Isang kwentong nagturo sa atin ng isang napakahalagang aral. Ang tunay na kapatawaran
ay hindi paglimot sa sakit na idinulot sa atin ng nakaraan. Ito ay ang pagpili na huwag nang hayaang ang sakit na yon ang magdikta sa ating kasalukuyan at sa ating kinabukasan. Ang pagpapatawad higit sa lahat ay isang regalong ibinibigay natin, hindi sa taong nakasakit sa atin, kundi sa ating mga sarili. Ito ang susi na nagpapalaya sa atin mula sa bilangguan ng galit at poot. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento natin ngayong araw. Kung meron po kayong mga saloobin o komento tungkol sa kwento ni Dalisay, huwag po kayong mag-atubiling i-type. Yan sa comment section sa ibaba. Ano po kayang klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.